ang pangako ay papalitan ng buo na 10 kilos ang sako na nakakuha ng 8 kilos. Bibigyan ng additional na 10 kilos na bigas. At hindi na babawiin ang una na ibigay na mga 8 kilos lang. Blacklisted na rin sa Mandaluyong City ang naturang supplier. Ang LGU po ay nagdesisyon na i-blacklist ang supplier at may sinasagawa na ito lang pag-limit na October 18. Ang tinig ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Nagpatupad ang panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo, mga kumpanya ng langis. Batay po sa abiso, 4 piso hanggang 4 piso at 60 sentimo ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel, habang piso naman ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Ang ilang kumpanya ng langis ay meron namang 2 piso 30 sentimo na taas presyo sa bawat litro ng kerosene. Samantala, malaking pagtataas ng singil sa kuryente ng Meralco pinaimbestigahan po sa Senado. Sabi natin ang balita mula naman kay Nim Parabello. Names go! Naghain si Senator Pancilo Lacson ng resolusyon para imbestigahan ng Senado ang dumadagsang reklamo ukol sa bigla at hindi maipaliwanag na pagtataas ng singil sa kuryente, partikular ng pinakamalaking electric distribution utility na Meralco. Sa kanyang resolution number 511, pinukay ang reklamo ng consumers ukol sa mga irregularidad o pagkakamali sa pagbasa ng metro at ang patuloy na pagbawi sa matitinong consumers ng nawawala ng Meralco at iba pang power distributors nang dahil sa tampering ng metro, illegal connections at paggamit ng jumpers. Tinukoy din ang pagtataas ng sino ng Meralco ay kinatwiran sa dahil sa mataas na generation cost ng mga planta ng kuryente, pagtaas ng presyo ng petrolyo at paghina ng piso kontra dolyar. Mula noong Enero hanggang nitong buwan ng Hulyo, ipinunto ni Lacson na umakyat ang residential rate ng Meralco mula sa higit 13 pesos and 27 centavos kada kilowatrahe ay umakyat sa 14 pesos and 82 centavos kada kilowatrahe. Bago pa ang pagkataas na ito, ipinunto na sa buong Southeast Asia, kabilang ang Pilipinas sa may pinakamataas na residential electricity rate at sumusunod ang Pilipinas sa Singapore. Sabi nila kung maaari ang pagtataas ng presyo ng kuryente na inagrumahan ng Energy Regulatory Commission ay dulot ng geopolitical tension, mataas na generation cost, foreign exchange rate at mandatory charges. Pero dapat pa rin determinahin kung makatwiran ang pagpapasa ng mga ito sa mga consumers at kung sapat ang mga mekanismo para maprotektahan ang publiko mula sa hindi makatwirang pagtataas ng bayarin sa kuryente. Ako si Ninfa Larol, Sukarado, DCWD, Balitang Totoo. Asahan ang mas mababang pamasahe sa eroplano. Yan ay matapos ibaba ng Civil Aeronautics Board ang fuel surcharge sa level 8 mula sa level 9 simula sa July 16 hanggang July 31. Sa ilalim ng level 8, ang fuel surcharge para sa domestic flights ay 253 pesos hanggang 787 pesos. Sa international flights, nakakalaga naman ang fuel surcharge ng 835 pesos and 5 centavos hanggang 6,208 pesos and 98 centavos depende sa layo ng biyahe. Samantala, ang publiko hinikayat ng National Water Resources Board o NWRB na manatiling masinop sa